Nasangit talaga siya, Mars. And today, may schedule ako ng doktor. Kasi nga, kahapon kasi, nag-fever na naman ako kahapon, Mars. Pumasok ako, pero mga bandang alas 12, hindi na ako pumasok. Kaya, bigla akong nagka-fever ng 38. So, nagpabook ako kahapon sa doktor na magpa-check up. So, ngayon hindi ako pumasok. Kay, ewan ko bakit yung ilong ko, mga Mars, ay 2 weeks ng non-stop. Alam mo yung non-stop na pingot. Ano ba pingot sa Tagalog? Yung black, mga Mars ba? Kahapon, sabi ni Pars, tumawag ka na sa doktor mo. Kasi si Pars, nagpapadoktor siya. Merong binibigay na gamot sa kanya. Yung sa ubo at sipon. Pero hindi ko pwedeng inumin yun. Dahil nagda-drive ako at yung gamot na yun, hindi ka pwede mag-drive pag nakainom ka. So, punta lang ako ng doktor, mga Mars. And, let's see kung anong ibibigay sa akin ng doktor na gamot. Kung same gamot lang, kung ano meron kay Pars, hindi na ako bibili kasi meron pa kami sa bahay. Kailangan ko lang pumunta dun sa doktor kay naiinis na ako, mga Mars. Tapos yung ubo ko, sobrang sakit na sa dibdib. Alam mo yung wala namang lumalabas, pero dry na dry yung pagkaubo. Hindi busy, mga Mars. Baka maya ay tawagin na ako. Alas 4 naman yun. Nag-CR pa kasi ako eh. Tapos nakita ko yung doktor pumasok dun sa kwarto. Tahimik ng area dito, Mars. Kasi punta ka lang dito pag may schedule ka. Pero pag wala kang schedule, hindi ka tatanggapin dito. Private clinic kasi to, Mars eh. Pero pag doon ka sa malaking hospital, sa public, doon pwede ka walk-in. Pero pag mga private, kapasok ka lang dito pag may schedule ka. Kaya sobrang tahimik. At konti lang din yung upuan dito, yung waiting area nila. Kay agad-agad dinatawag man din. Hindi mo kailangan mag-antay. So, dapat on time ka dito na pumunta. Dahil hindi sila yung late ka na ng 5 minutes, ay naku, magkuklose na yung door dyan. Bahala ka talaga. At yung bayad mo, sisingilin ka pa din nila. Kasi parang cancel na yun eh. Pag nag-cancel ka dito, Mars, na hindi ka sabi sa kanila, or wala kang anything na sinabi or message, babayaran mo pa din yung pina-schedule mo. Ganon sila dito, Mars. Kaya dapat marunong ka sa responsibilidad mo. Pag may schedule ka, dapat puntahan mo talaga. Kay kawawa, sayang yung babayad mo, Mars, na hindi mo pinuntahan. Tapos babalik ka na naman next time. At another bayad na naman. Ngayon pa ako makapag-update sa inyo, mga Mars. Kay kanina, nagtagalan ako dun sa clinic. Kay tinest ako ng doktor, nagpalab ako. So, tagal-tagal ako nag-antay kanina sa result. Tapos, pagtingin ko sa oras, Diyos ko, konti na lang. Mag-close na yung daycare. Pero before that, tumawag ako sa 5 Bacote or yung daycare ni Mixo na baka matagalan ako kung pwede kasi may doctor's appointment ako. At naintindihan naman nila. So, si Mixo na lang kanina dun mag-isa. Hindi na ako nakapag-update kanina. Katapos ko dun sa doktor, bigla na lang talaga akong humarurot, mga Mars, kay na ang aking Mixo. Makaumiyak-iyak na naman to dahil siya lang mag-isa dun sa daycare. Tapos late na naman. At ayun nga, mga Mars, ang resulta ay may konting infection ako, mga Mars. Hindi naman siya also this maluba. I will fry this first. why I want to make it crispy. this one also, yeah, That also make crispy. crispy, yeah. Okay, put it here now. So, saglit lang, mga Mars, kay request kasi si Pars ng carbonara. Kaya ito, magluto ako ng carbonara pasta. Everything need to be crispy. Okay, as you wish.
Thank you. As you wish, Thank you, mister. you are welcome. Okay. Yeah, if that green is not enough, Okay. here is two like this. Okay. Bumili pala siya ng mga cream, mga Mars ito. Ayan, at dumaan ako sa Asian kanina. Buti na lang meron silang stock ng watermelon kaya na-addict kami doon sa watermelon ng Asian shop, mga Mars. Worth it yung bili mo kay matamis na matamis talaga. Hindi siya yung gaya sa binibili namin doon sa Lidl na matabang, tapos meron pa yung one time na namumutla. Naalala niyo po yun, mga Mars? Ewan kung binili ko ba yun or nakuha ko sa Mr. Bean natin. I don't remember anymore na. Basta doon na ako sa Asian bumibili ng melon now. Watermelon nowadays. Pag gusto namin. So yun na nga, mga Mars. Ang resulta nung laboratory ko, hindi naman siya malubhang maluba na infection. Kumakapit na siya doon, mga Mars. Konti na lang daw ay magiging malubha na yung infection ko. Merong level na binabasihan, mga Mars. So, hindi ako dito sa malubha, hindi rin ako dito sa walang infection. Kumbaga, nasa gitna ako, mga Mars, papunta na dun sa malubhang infection. Kaya, binigyan ako ng doktor, may resita para sa antibiotic. Sabi niya, ito, hindi pa naman malubhang malubha yung infection mo sa ilong. Kaya pala, lagi nakablock yung ilong ko, mga Mars. So, napapansin niyo po, lagi akong namamaos. Yun pala dito. Tapos, pag nililinisan ko, walang lumalabas. Dry siya na, Mars, yung pagkasipon, tapos hindi naman siya tumutulo. Basta, dry siya, mga Mars. At lagi lang nakablock yung ilong ko. Ayun pala ay kumakapit na sa infection. So, binigyan ako ng antibiotic ng doktor para daw hindi na punta doon sa malubhang infection. So, at least ngayon, alam ko na, di porket pala na may sipon ka lang or ubo ka lang, ay normal lang yun siya na ubo. Makapit din pala yung infection, mga Mars. Hindi ko po talaga alam yun. Sorry po. Sabihan nyo na ako na walang kalam-alam o i-bash nyo na po ako. Nagiging true and honest lang po ako sa vlog ko at hindi po ako nagmamagaling na alam ko yun dahil hindi ko po talaga alam yun. This is my first time, mga Mars, na niresitahan ako ng antibiotic dahil lang sa ilong ko. So, 3 weeks na yata, mga Mars, almost 15 days na napansin ko, hindi na ako makahinga ng maayos talaga na, alam mo yung normal na breath. And then, yung nag-work ako na sabi ko, umuwi ako ng maaga kay nagka-fever ako. Before that, mga Mars, nagkaka-fever na ako after nung sa birthday ni Bella. Akala ko, flu lang to kasi yung panahon namin, palamig, init, ganun, weather lang talaga, mga Mars ba. And then, yung fever ko, on off, yung ngayong araw, nagka-fever ako, tomorrow, wala naman, and then, hindi naman yung flu na masakit yung katawan ko, di kaya yung sinat, ganun. Iba siya na pagka-flu na fever, tapos mamaya mawawala na naman. So, nung nasa work ako ay nag-decide na talaga ako, tumawag ako sa boss ko na pwede ba bigyan mo ako ng pass or code na makapag-book doon sa doktor kay once meron kang amo, mga Mars, sila yung magbabayad ng doctor's fee mo dito sa amin. Libre yung pa-check up ng doktor. Pero yung mga gamot, mga Mars, sa amin na yun. Labas na ang amo namin dyan or yung company. Sagot lang nila yung pagpa-check up. Tapos, bibigyan ka nila ng limit kung hanggang kailan mo to siya gagamitin. Yung binigay sa akin kanina, available lang siya for 4 days. So, kanina, Diyos ko, tapos ang tagal pa, mga Mars, makakuha ng doctor's appointment.
almost 2 hours ako nag-aantay sa cellphone ko, naka-on. Ring lang ng ring. Pero meron namang nag-a-announce na yung sa service nila ba, just hold a minute, we will come back. It's still busy, ganun. Sabi ni Pars, wag mong patayin. Kaya pag pinatay ko daw yun, baka mag-back to zero ako na instead, nasa kalagitnaan na ako ng waiting. Dahil tinurn off ko yung cellphone, baka balik na naman ako dun sa last. So grabe ha, 2 hours ako nag-antay talaga kanina, Mars. Tapos kinakabahan pa ako na, hala, baka hindi ako makakuha ngayon kaya medyo late na din ang hapon. So buti na lang, merong isa pang doktor na available na fit sa oras ko. Mamaya, inuman natin to ng antibiotic, Mars. At, alam niyo po ba si Mixo natin, Mars, ay nakahiligan niya ngayon ang mag-draw. Umorder kasi kami sa Temo, of course. Yung mga ganito, Mars, yung pang drawing. Binilhan namin siya. Yung mga ganito, ayan, ano man to siya, strawberry. Ito, yung ititrace niya. Ayan. Madami to eh. Kanina pa siya dito. At least ngayon, maiba naman. May pinagkakaabalahan na siya. Tapos, ganyan. Merong iPad. Pero time to time, pinapatay niya yung iPad niya. Asan na yung ginawa mo kahapon na pangalan? Dito kami na surprise mga Mars. Can I borrow that? Can I borrow? Can you borrow? That paper. Wait. May ginawa siya dito, Mars, na tuwang-tuwa kami ng tatay niya. Okay. Dito mga Mars, gawa niya po to. At, ayan, siya lang po gumawa niyan, Mars. Without our guide. Tapos, nilagyan niya ng pangalan. Natuto na siyang magsulat. And then, perfect na yung Mikael niya. Ayan, Mikael. Tapos, nilagyan niya ng P. Kasi pesonin. Hindi na daw kasi magkasya. Kaya, P na lang daw muna yung nilagay ni Mixo dyan. Tuwang-tuwa kami kay marunong na siya mag-spelling ng kanyang pangalan, mga Mars. Ito yung sabi ni Pars na hindi siya i-force when it comes sa mga ganyan. Kaya instead daw na magaganahan siya mag-sulat, mag-drawing, ay parang ma-stress siya kasi pino-force daw namin. Meron yung one time na pinapasulat ko sa kanya yung pangalan niya. Ayaw niya kasi feeling niya na-stress siya. Yung sinasabihan ko na kulang yan, kulang. Alam mo yung tinuturuan talaga natin yung mga anak natin. Tapos ginaguide na, mali yung ginagawa mo. Kulang pa yan ng letter A, ganyan. Asa na yung Mikael dyan? Hindi yan kompleto, ganun. So parang na-stress daw yung bata pag ganyan. Hayaan lang daw talaga yung bata na matuto. Of course, time to time, tuturuan natin sila. Pero pag ayaw ng bata, mga Mars, wag lang daw. So iba-iba naman po tayo ng style sa pagtuturo. Kay ako, naranasan ko din po yan, mga Mars, na ang katabi ko ay pang talo. Naalala ko dati si Mama Banji, pinapa-spelling niya ako. Tapos pag hindi ko ma-spelling, Diyos ko, palo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ganyan, hanggang 10 yung palo. Natanggap ko hanggang ma-perfect ko yung isang spelling. So, dito mga Mars, hindi ganyan. Kailangan daw parang aamuhin mo yung bata na maging mas focus kumpara papagalitan. Yan. So, madami ditong mga bata, mga Mars, na hindi tinuturuan ng mga parents. Pero sa daycare, tinuturuan yan sila dun. Hindi pa man to crispy yung aking bacon. Sabi ko na nga, talaga to si Pars. Ang plan ko pa naman is unahin yung bacon na crispy. Ayaw man niya makinig. Baka mag-away pa kami dahil lang yan dyan sa karne. Pinagbigyan ko na siya. So, pakrispihin ko muna yan. And then, gagawa ako ng sauce ng aking
pasta. Nagre-reklamo ng mga people, mga Mars. Gutom na daw talaga sila. Ayan yung aking carbonara. Dito ko minix. Kung saan ako nag-boil ng pasta. Pero ito, kay Pars, in-mixo lang to kay brown pasta yung ginawa ko para sa akin eh. Para light lang ba. Kaya ilang araw na akong di nag-gym. So parang nakaka-konsensya kumain ng mga matataas na carbs ngayon Mars. Na hindi ako nag-gym. At meron din kami garlic bread para mas lalong pinasarap yung ating carbonara. Ayan. Init. Okay. Boys. Come here. Food is ready. Yoyo, come here na. Ayan. Mikä? Nagre-reklamo na si Mixo. Nyt on valmis kuulta. Nyt on valmis. Konti lang yung bagay natin kay Mixo kaya hindi na naman ito maubos. Yung kailangan ko, gupitin to. Wait, I need to cut this. Ai niin, joo. Mixo. Tule just kulta. Yo, come here, wait. Saat leipää kans. Oh, Rapeeta mga leipää. high blood yung mga tao, Mars. Basta Yo. gutom. Hangriä niin. Kung gusto namin tong garlic bread, basta pasta. Ay, mainit. Ayun, I think yung aking pasta, ready na din yun. I-prepare ko din yung akin para makakain na din yung aking mga bulate. The next day, the next day, the next day. Good morning, madlang people. Good morning, Maring Queen. Hindi man lang nag-good night sa inyo kagabi. Mga Mars, kay galing kami sa sauna kagabi. Nagluto ako at nakakain na. Pinamad na kami, oy. Mag-movie marathon na kami. Kay ano oras na yun? Naka-dinner kami alas 8 ng gabi. Din si Mick, so cranky na din siya. Hindi na ako nakapag-vlog. And kami dito ay nagliligpit ng aming kalat. Ah, you will change it? I will change this. Yung nasira kasi to Mars, yung See, because it's been folded. Ano? It folds again. lagayan namin ng sapatos, nasira. Inanuhan ni Mixo, tawag niyan. Yung akala niya ba matigas. Hinawakan niya, tapos naglagay siya ng sapatos niya. Ay, ayun. Korjaan. Oh. Naglilinis din kasi yan si Mixo Mars eh. Tinutulungan niya kami. Okay, you can arrange it again. Nyt Miksu. Now. Nainis siya kayo. Toi on irti. Ah, okay. Next time na tayo bili ng medyo mahal-mahal. Ito yung sinasabi natin, Mars, na mas mabuting bumili ng Nyt kulta. Nyt ano, on- medyo mahal kay matagal masira ito. Buti na lang may mga extra na ganitong pinadala. Okay, kulta. Ayan oh. Ano lang kasi to manipis. Oh. Put it inside na. No, I don't care. Put Isis shoes. Put it. Laitetaan Joo. saappaat tonne, kun ne on korkeat. Okay. Like that. Isis slipper. Like that. Hey. Now we can remove our winter clothes. We can remove our winter clothes. How about your socks? Ah, it's my socks. It's your socks. Okay, I can wash it. Diyan lang yan kasi naglalaba. Oh, There. yung naglaba si Pars, mura ang kuryente, Mars. Postcode Oh. is going. Yeah. Naglaba tayo kay parang binigay lang yung kuryente. And then yung mga winter jacket natin, ilabas na to. We wash it or we put outside? Maybe put outside. We can put outside. Yeah. Yo. Kasi hindi naman to siya nilalabhan talaga, Mars, kay Wash if nasisira. it's dirty. Yung mine is not dirty. Okay, then it's enough just to give some Fresh air. Ayan, ito, labas na natin to mga Mars. And then, lunch. ano pa yung mga jacket dito na makapal ito kay Pars.
Labas na natin to. Thank you. And then yung kay Mixo, open the balcony, Rakas. Yung balcony natin, kailangan na linisan, kay spring na, maggulo, pasta ng maggulo dito, Mars. Kailangan to i-wash eh. Kay may mga, madumi. Ayan, Hindi ko alam saan galing yan. Yan siya. Siguro yung tubig na pumapasok dito, Mars, tuwing umuulan at yung nagsusnow. Yan siguro. Every year, winawash ko talaga tong floor namin dito sa balcony kay. Grabe. Masyadong makalat. Grabe yung dumi. Then, yung mga winter jacket ni Mixo. Sabi ko kasi, tanggalin yung mga abubot sa floor kay mag-vacuum ako. Then ito, wala na. Ano to? Ito, ano to siya? Pang rainy ni Mixo. Jacket, long sleeve. Ito, wala na din ito. Ito kailangan i-wash. Kaya madumi. Saan ko kayo ilagay, Mars? Rakas! Still have. Where are you? Yeah. Ano man yan, anak? Ito naman, naglalambing. Naglalambing yung Mixo ko. Naglalambing ang aking baby. Ha? Jacket niya pala. Isa yun. Doon na naman siya sa tatay niya. Nasa mood si Mixo ngayon maglambing, Mars. Minsan ayaw niya yung maglambing-lambing sa amin. Ito kay Mixo. Kailangan to labhan. Mixo's jacket need to wash. Yeah, we can wash it all. Yeah, we can wash it Kailangan all. i-wash. Grabing dumog-dumog niya. Mars, ano ba yung dumog-dumog sa Tagalog eh? Nalilito na ako, Mars. Ano yung dumog-dumog? Ayan. Madaming lalabhan. Hindi na siya masyadong mabigat tignan yung aming hallway dito. Dahil dyan sa mga jacket na yan. Ito, kailangan na din tulabhan para maitago na. That's all. Grabe, Mars, ang dami. Winter jacket yan. Ano lang ni Mixo. Ang lalabhan natin gayon talaga yung madumi yung amin. Hindi naman siya yung sobrang dumi talaga. Okay. Sa labas lang naman ginagamit. Tapos, pag pumapasok na kami sa work, tinatanggal lang din naman. Ayan. Tanggalin ko nga itong mga abubot dito, be, para naman maaliwalas tignan. Nagsiklib si Maring Queenie para maglinis ng bahay. Gumaan yung pakiramdam ko, mga Mars, dun sa niresita ng doktor. Kaya ngayon, medyo okay na ako. Kaya lang, yung ilong ko, non-stop pa din. Ang reseta na binigay ng doktor sa akin, 2 to 3 weeks ko daw yun inumin. So, at least, okay yung pakiramdam. Kuha lang ako dito ng gamit sa sasakyan kasi na-board na ako dun sa loob ng bahay, Mars. Gusto ko na maggalaw-galaw. Kaya ito ay maglinis ako, Mars, ng bahay. Magmamap lang ako. Nakapag-vacuum na ako dun. Kay ilang araw akong may sakit, Mars. Masama yung pakiramdam ko. Hindi ako nakapag-linis ng bahay. Ito ba yun, te? Ayan, ito nga. So, since sa bahay lang naman ako, maglilinis tayo, Mars. Hindi ko pa pala na sinda ng bill yung mga customer ko. May 2 akong customer na kailangan ko pagsinda ng bill nila. Mamaya ko na lang gagawin yun pag matapos na ako maglinis sa bahay. Na-miss ko yung maglinis sa loob ng bahay namin, Mars. Ito lang yung ito naman yung mga basahan sa loob ng bahay. Uy, ang lamig. Kahit lumabas si haring araw, mga Mars, malamig. Tapos yung attire ko
short at naka-slipper. Lakas pa naman yung hangin. Yung sa isip ng mga kapitbahay ko. Crazy yung asawa ni Marco. Ay, kahit ang lamig-lamig. Lumabas na naka-short. Excited sa ano, Mars? Summer. Nanginginig na yung mukha ako. Malamig siya, Mars. Pasok na ko dun sa labahay. Meanwhile, Hello mga Mars, mga Pars. Mars is cleaning, so we boys needed to come out. Let's see. Oh yeah, here is the little one already waiting me. Because she's mopping the floor, it's better that we are not even nearby. Hello Miksu! Is it fun? Yeah. Yeah! Mäkin osaa hyppäkeino. Joo, mie tiedän. I know you know how to jump. Ja voiko anna alkuvalti? Mulla on aika hidas valtti. Ota itse vaan. Siellä saat ihan hienosti. Like that. Even it's sunny day, but it's now quite cold. It's a little bit windy and the wind feels so cold now, but spring is coming. It won't take like a month. It comes much warmer. No need to wear like winter clothing anymore. But no more snow on the ground. Soon everything will be so green. Green, green. Mars and Mars, I just said. At least it's no more snow. And now I don't know if you can see, but it is a little bit snowy. My goodness. It is snowing. Not nice. Not nice at all. It was so cold. So now we are going inside. Too cold to stay out. You win! Yeah, I won. Yeah, you won! win. Let's see what happens here. Surprise! Peekaboo! So early. Surprise! So early! It was cold and snowing. Miksu said, it's cold, let's go inside. Oh my Ja, So we are inside. Ei tullut Yeah. yksikään. Nakakaloka yung panahon namin, Mars. Pumasok sila na nag-snow. Tapos ngayon, lumabas si Haring Araw. Okay, boys, we can go out again. No more snow. Thank you! Let's eat first. No snow. No more snow. Pinagluloko lang tayo ng weather namin. Iisip ako dito mga Mars. Ito ba? Ayan, sinave ko yung aking flower pot stand. Yung tawag niyan. Sinubukan ko yan dito Mars, kaya lang short siya. So, ang nasa isip ko, ito ay ililipat ko dito. Ay, ano ba? Tama ba? Tama pala. Ito pala yung aking ilipat Mars. Kaya kailangan niya ng liwanag. So, hindi siya pwede doon sa hallway namin. Kay magtatampo. So, ito na lang mga Mars ang ilipat ko. At ito, doon sa malapit sa table. Ayan. Okay naman pala dyan, Mars. Ang kagandahan lang nito na tanim, Mars, hindi ko siya kailangan ilagay doon kung saan yung liwanag. Kaya nagsusurvive siya, Mars. Ayan, no? Dumadami yung dahon niya. Akala ko talaga ay nagtampo na to. Pag hindi ko siya nadiligan, mga Mars, yung dahon niya namamatay. Pero pag nadiligan ko, umu-okay naman. Tapos ito, try natin ilagay dito sa
gilid ng lamesa. Kasi mas maganda siya tignan dahil medyo mataas. Ayan. Ayan, mas okay pala, Mars. Yung dahon lang dapat medyo mataas-taas siya kay yung dahon dapat ganyan. Ah, alam ko na, Mars. Lalagyan natin sa ilalim ng patungan. Ano kaya ang pwede kong ilagay dyan na patungan sa ilalim? Ito. I-try ko siya dito sa taas. Parang medyo mataas na din siya. Tanggalin ko na lang sa pot. Ganyan. Ah! Ganyan na lang, Mars. Mas nice. Okay na pala yan. Mas maganda na tignan. Dito kasi mga Mars, nakukuha yung space. Kanina, nagsulat ako dyan. Naiinis ako kasi yung dahon niya is malalaki. So, ayan. Okay na pala dyan. Ganyan, oh. Nice. Tapos yung dalawa dyan. Dyan lang muna yan. Mas lumuwag siya dito, Mars, na tinanggal namin yung cabinet. At yung cabinet pala, mga Mars, nakuha na ng Goodwill. Andun na sa Goodwill, mga Mars. Good luck na lang sa makabili nun. So, medyo maaliwalas naman yung sala namin na matanggalan ng isang cabinet. Although, nadagdagan siya. Itong lamesa namin na pang work table namin. Bibili pa po kami ng work chair, kaya lang, hindi muna ngayon. Kaya wala pa budget, Mars. Sa susunod na, ito lang muna. Pagtitsagaan lang muna namin to. Pag merong budget at nakasale, bibili kami. Maganda pala yung idea ko na ganyan, Mars. Ayan. Gusto niyo dyan kasi may liwanag. Nice. Na-board na talaga si Maring Queenie nyo dito sa loob ng bahay, mga Mars. Kaya kung ano-ano na lang yung ginagawa ko dito. Naka-sick leave man, hindi tayo pwede mag-gala-gala kung saan-saan. Kaya masakspan tayo at tanggal tayo dun sa work. Actually, yung kaibigan namin na taga Indonesia, mga Mars, nagyaya siya, nag-message 3 days ago na magla-lunch daw kami dun sa bahay niya. Yung bahay niya po, naalala niyo po yung pinuntahan natin na sinundo ko siya kasi may dala siyang cake, yung cake ni Rosalie, yung birthday niya. Yung sabi ko sa inyo, malapit lang pala yung bahay niya dun sa pinagtatrabahuan ko. So, sinabi ko sa kanya, nakasiklib kasi ako, hindi ako pwede maglabas-labas. Kay, baka makita ako ng mga ka-workmate ko dun sa hotel. Minsan pa naman, dun sila na street, nagpa-park yung mga ka-workmate ko. So, baka mag-abot kami dun sa street. Nako! Delikado. At magsumbong pa dun sa boss namin na si Queenie may sakit pero gala ng gala. Just to be sure na lang talaga. Kay mahirap maghanap ng trabaho, mga Mars. Na-try ko yan dati na naghahanap ako ng full-time work talaga na from 8 to 4 ba or 7 to 3, ganon. Yung sa as a cleaner. Usually, ang ino-offer nila is 9 o'clock to 5. So, nahirapan ako kasi yung schedule ni Mixo sa daycare. Hindi siya tugma sa schedule namin ni Pars. So, kaya andyan pa din ako sa hotel ngayon. Sabi ko kay Pars, mahirap pala maghanap ng trabaho talaga. Lalo na dito sa amin, hindi siya malaking city. Pero pag dun sa city, mga Mars, like Espoo, Tampere, Vantaa, Helsinki, dun, mabilis ka lang nakakuha dun ng trabaho kay kaliwat kanan ang trabaho dun, Mars. Lalo na pag cleaner ka at part-time lang yung hinahanap mo, madaming magbibigay sa'yo. Dito sa amin, medyo mahirap. So, magla-lunch muna kami kay gutom na ang mga person.